Nagalit si Coach Cheng sa isang foul na itinawag ng referee kay Glenn Cobuntin kung saan makikitang nagkaroon na extra motion ng tangkay niyang harangin si Gian Mamuyak sa kanilang bakbakan na pinagwagian ng rain or shine. Sumabog naman sa galit si Coach Chot nang hindi umano sundin ni Kim Orin ang kanyang instruction dito na i-foul si Adrian Nocum. Ayon pa sa kanya, maiintindihan niya umano si Orin kung nagkamali ng execution, pero ang hindi umano pagsunod sa utos ay maliwanag na isang pagsuway na hindi dapat nangyayari sa pagitan ng coach at player. At si Coach Tim Cone, proud na ibinida ang nagawa ng kanyang kupunan ng pataubin nila ang SMB. Subalit tila may pag-aalinlangan ito kung kakayanin pa nilang ulitin ang panalo sa susunod na bakbakan. Dahilan niya, sobrang talentado ng grupo ni Junmar Fajardo. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Naging mainit ang ikatlong bakbakan ng rain or shine ng TNT Tropang 5G sa patuloy na ginaganap na semifinals ng PBA Philippine Cup. Sa isang eksena, sumabog ang galit at napamura si Coach Cheng ng banggain at magkaroon ng extra motion si Glenn Cobuntin sa rumargas ang si Gian Mamuyak sa third quarter kung saan tambak na ang TNT. Tanong, bakit nga ba napamura si Coach Cheng sa nasabing eksena? Tutukan natin si Coach Cheng sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Yung aksidente nangyayari naman yan matatanggap namin yan. Minsan physical din ang laro namin, di ba? Meron kaming ganun, pero wala namang mali siya. Tingin ko naman may tamang lugar sa physical at rugged play. Pero ito talaga yung pwedeng maka-injure or maka-damage sa karir ng player. Or kung hindi man, ang laking bagay yung mawala siya sa'yo ng 2 o 3 laro. Baka mamaya tapos na yung series nun. Well, kung tutusin, tama naman si coaching Mahirap kung magkaroon ng masamang epekto sa player yung ganong klase ng foul, di ba? Kitang-kita naman kasi na may nauna ng contact habang rumarga sa si Mamuyak. Pero nabigyan pa rin ng extra sundot yung mama, di ba? So kung ikaw talaga yung coach, mapapamura ka kasi sa lahat ng pagkakataon, poprotektahan mo yung player mo. Hindi dahil hindi niya kayang protektahan ang sarili niya, kundi dahil ayaw mo magkaroon ng trouble ang team habang patuloy na umuusad yung bakbakan. Kung na-injure si Mamuyak or kahit sinong player sa ganung paraan, parang ang hirap tanggapin. Lalo na at nasa kainitan ng serye nila sa semis, di ba? Yung kay Cobuntin nangyari siya sa third quarter kung saan tambak na ang TNT. Tapos ng fourth quarter, si BGR naman yung sumabit kay Nocum. Grabe na nangyari kay Nocum nung harangin ni BGR. Ibig sabihin, dito mo talaga makikita kung gaano kainit yung bakbakan. Kung gaano kahalaga ang bawat eksena na nagaganap sa floor. Yung TNT hinahabol nila ang Grand Slam kaya gusto sana nila may kasay yung 3-0. Sa kasamaang palad, ang ganda ng inilaro ng rain or shine. Bukod sa maraming player ang wala sa hanay ng TNT. Kitang-kita yung agresibong atake ng mga bata ni Coach Cheng. Ayaw nilang lumubog sa 3-0 At ang resulta isang 107-86 pabor sa rain or shine. Looking forward tayo mga ka-playoff sa Game 4. Dito sigurado mas mainit to. Mas magiging matindi yung engagement ng dalawang team na to. Iiwas kasi TNT sa tuto na kartada habang rain or shine gusto nilang itabla yung serye at hindi lang yan. Bit-bit nila ang momentum sa Game 4. Bukod kay Coach Cheng Giao, hindi rin napigilan ni Coach Chot ang mag-init sa bakbakan. Bunga ng hindi umano pagsunod ni Kim Orin sa kanyang utos. Ayon sa nakitang eksena na itulak pa ni Kim Orin ang kakamping si BGR dahilan para makakamada ng maayos si Leonard Santellan. Imbes na i-follow mano nito si Adrian Nocum sa nasabing bakbakan. Narito ang pahayag ni Coach Chot. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Hindi siya sumunod sa instruction Sa amin pwede kang magkamali sa effort or sa execution. Pero kung hindi mo susundin yung utos, pagsuway na yun. Dapat sana nag-foul siya, hindi niya sinunod. Upo siya, ganun lang naman yun. So ayun na nga, kung hindi siya sumunod or kung hindi ka sumunod sa coach mo, like yung sinabi ni Coach Chot Reyes, ang instruction sa kanya is mag-foul pero hindi niya ginawa, di ba? Walang choice ang coach kung hindi ilabas na lang siya doon. At yun ang ginawa ni Coach Chot Reyes, hindi niya na ipinasok si Orin matapos ang insidenteng yun. Sa isang side, maiintindihan mo talaga yung pinagmumula ng galit ng mga coach Katulad ni Coach Chot, di ba? Ganon din si Coach Cheng. Sa panig naman ni Kim Orin or kahit ng sinong player siguro, hindi rin natin alam kung bakit hindi nila ginawa yung instruction na yun. May game plan sila, so dapat susundin nila yung game plan or yung sinasabi ng coach nila. Ibig sabihin, sobrang init lang talaga ng laban, di ba? Kahit yung mga player at coach, makikita mo may sarili silang version ng bakbakan Napasipa pa si Coach Chot Reyes sa eksenang yun Kaya pwede nating sabihin na ganun katindi yung nararamdamang frustration ni Coach Chot nung time na yun. Ang dami kasing problema, tapos dumagdag pa ang pagsuway ni Orin.
wala si Pugoy tapos mahina ang production ni Calvin Optana, yun yung mga nasa isip siguro ni Coach Chot nung gabi na yon. Ayon sa kanya, imposible pa rin na makapaglaro si RR Pugoy sa susunod na laban nila ng rain or shine. Kaya tingin natin, mas malaki pang problema ang haharapin ng kanyang grupo sa Game 4 kung hindi talaga niya maihahanay si RR Pugoy. Kung dismayado si Coach Cheng at Coach Chot sa mga naging eksena sa kanilang bakbakan, tila naging hamon naman kay Coach Tim Coe ng panalong itinala nila laban sa mapamuksang SMB. Sa kanyang pahayag na makausap ng media, tila hindi siya makapaniwala na tinatalo na nila ang grupo ni Junmar Fajardo, bunga umano ng talentong dala ng koponan. Kaya naman sa huli, sinabi nito na titingnan nila kung kaya pa nilang ulitin ang panalo sa susunod na bakbakan. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Rap Edwin Villanueva ng Philstar. Alam mo, minsan kapag nilingon mo, parang milagro talaga na natalo namin ng San Miguel. Ang galing kasi nilang team magaling ang coaching. Alam nila kung saan sila malakas. Ang dami nilang pwedeng sandalan at lahat sila may ambag. Ang lupit talaga ng team na yan. Kaya kapag natalo mo ang ganong klaseng kupunan, ang sarap ng pakiramdam. Pero ang mahalaga ngayon kasi, huwag masyadong masiyahan at tingnan kung kaya nating ulitin pagkatapos ng 2 araw na pahinga. So kagabi mga ka-playoffs, kung gaano katindi ang bakbakan ng grupo ni Coach Chot at Coach Cheng, ganoon din katindi yung pinaulan ni Jamie Malonzo ng puntos kasama si RJ Barrientos para biguin yung SMB. Ibang klase talaga laro ni RJ kagabi Parang hindi siya napapagod Parang wala ka nang hahanapin pa talaga sa isang RJ Barrientos. Of course, lahat naman sila gumawa talaga. Pero mas kuminang kasi yung bituin ni RJ, ganoon din si Jamie Malonzo. Credit din kay Troy Rosario, kay Japet, kay Scotty, at lahat sila magandang inilabas na performance. Pero doon talaga tayo sa sinabi ni Coach Tim, kung kakayanin nilang sundan ng panalo sa Game 3. Alam naman kasi ng lahat na sobrang talentado ng SMB. Ayon na rin niya kay Coach Tim Coe, di ba? Kaya tingin niya, hamon ulit sa kanya kung kaya nilang trangkuhan ang posibleng pagbawi ni Coach Leo Austria. Si Junmar, grabe kahit may iniindang injury, makikita mo talaga sa kanya yung kagustuhan niyang ipanalo yung laban, di ba? Nag-double-double pa rin siya, 12 points at 14 rebounds. Tapos may 3 pa siyang assist. Si Don Troliano, meron din siyang 22 points at 3 rebounds. Sa kasamaang palad, hindi talaga sapat yun dahil nanalasa ng sobra si Barrientos. Kumumada lang naman siya ng 18 sa 4th quarter, sa kanyang itinalang 24 points, kasamang siyang na rebounds at 8 assists. Abang-abang tayo mga ka-playoffs sa Game 4 Tingin talaga natin mas magiging mainit ang bakbakan na yan. So guys, maraming salamat.